Okay, nagkainitan po ang grupo ni ngayon Senate President si Senador Tito Soto at si grupo ni Marcoleta, no, na nabibilangan ni Senator Bato de la Rosa, Senator Cayetano, at sumuporta naman si Senator Lacson kay Senate President Tito Soto. So nagbunga ito itong pagkakainitan nila itong kay Bryce Hernandez, no? Engineer Bryce Hernandez na dating kawane, o ito hindi ko alam kung district engineer ng DPWH. Siya nakakaalap, kumbaga siya parang may tuturing ko, sarili ko opinion sa ngayon na isang whistleblower, kumbaga. Natatanda niyo ba si Jun Losada, yung nagtestigo sa City Deal sa issue noon kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. So parang ganoon si Bryce Hernandez. Ang sabi ni Bryce Hernandez, ayaw na niyang bumalik. Nakiusap siya sa Kamara, sa Kongreso, na wag na siya balik sa mga senador, sa Senado, kasi nga meron siyang papangalanan. Papahanda niyang pangalanan ng senador na daw dito. Yun nga, napangalanan itong si Senador Jinggoy Estrada sa si Senador Joel Villanueva. So dito, makikita natin na talagang magkakainitan itong dalawang grupo na to. At nasabi ni nagbunga ito sa biro ni Senator Marcoleta, no, na yung nagtanong si Senator Jinggoy Estrada dun sa lalaking Diskaya, lalaking Diskaya dun sa sangkot dun sa manumalyang proyekto, mga contractor ho ito, private contractor, construction firm. So tinanong ni Senator Jinggoy dun sa lalaking Diskaya kung meron ba senador. Sabi ni yung lalaking Diskaya, wala po. So sabi ni, biglang sumundot itong si Senator Marcoleta na safe ka na. So dito medyo napikon si Senador Jinggoy Estrada sa ginawa ni Senator Marcoleta. Pina-strike niya yung wag isali yung salitang yon, o biro na yun siguro sa transcript para sa korte, no, na recorded. So doon na nagsimula yan, naging memes po yan sa Facebook. Saka dito makikita natin na marami pang involved na politiko po dyan. Hindi naman nawawala yan. Napaka-imposible. Pilipinas po ito. Sila pa rin yan. Kung sino man yung dapat pangalanan. So, ito, nakako ang Kamara, ang Kongreso na poprotektahan nitong si Engineer Bryce Hernandez na tungkol dito. Basta isiwalat lang niya kung sino yung mga involved na mga senador, congressman, sino-sino pa yan. Masaya ako dahil nanalo itong si Congresswoman Laila de Lima, isang abogado rin, isang abogada, saka si Dean Jokno, Dean Attorney Chel Jokno na congressman na rin po ngayon. So masaya ito at maganda ang kinalabasan ng kahit pa paano meron tayong aasahan dyan. Ngayon yung mga nabanggit ko. So si Congresswoman Laila de Lima, saka si Congressman Chel Jokno. Sayang si Attorney Lucas Espiritu hindi nakapasok. Sayang talaga. Saring abogado at paglalaban ng manggagawa. Hanggang ngayon pinaglalaban pa rin po yung fairness kahit wala siya sa posisyon. Kaya huwag tayong tumigil na supportan po siya. Si Attorney Lucas Espiritu, huwag po nating kalimutan po yan. So balik tayo dito sa issue na to. Marami kasing ito nagalit pa si Senator Jinggoy na babalikan niya tong si Bryce Hernandez, kakasuhan daw niya. So nagkomento itong si Laila de Lima sa interview sa isang news outlet na ito isang pagigante kay Bryce Hernandez kasi dinawit yung pangalan ni Senador Jinggoy Estrada. So makikita natin dito kapag talagang nakapwesto ang alam natin na hindi karapat-dapat sa gobyerno, paano tayo makapag-imbestiga ng maayos na? Paano mapapanagot yung dapat managot kung mayroong kalaban mismo sa loob? Bagamat inosente pa to itong mga nabanggit, si Senator Villanueva, sa Senador Jinggoy Estrada. So sa pagpapalit ng
bagong liderato dito sa Senado. Itong si Tito Soto nga, Senator Tito Soto, pinalitan siya dating Senate President Jesus Escudero. Sila na ngayon ang minority. Ang majority na ngayon ay sila grupo ni Senator Tito Soto, Senador Pangilinan. Yan, abogado rin si Senator Pangilinan. So, ayan, si Senador Risa Hontiveros. Yan. Marami pang iba na sumama sa kanila. So, sana makakita tayo ng mga kasuhan po talaga at inabangan din natin yung papalit na ombudsman. Sana yung ipaninindigan at hahabulin yung etong mga madami pong korupsyon na wag sanang mabagsalim at mahaba-haba pa pong laban ito. So, sa pagboto po kasi natin, mga kasama, maraming bago, di ba? Kandidato, sabi natin nun, walang bago. May mga bago naman na karapat dapat. Hindi yung bago na alam naman natin yung background, mga aaso din. Yung bago na, ibig ko sabihin yung bagong mga kandidato, na makikita natin maganda yung background. Kumbaga, maasahan po natin sa paggawa ng matinong batas at talagang iniintindi itong mamayan natin at ang bansa natin. So, ito, sana maging mapag-mature po tayo. At sa ibang bansa, sa Nepal, saka sa sinusunod ng rallyista yung mga ibang opisyal ng, iba yung bahay na opisyal ng kandidato po nila doon. Ng mga politiko po doon. Mga public servant nila. So, sana huwag mangyari sa Pilipinas. Pero may gumawa na sa Diskaya, di ba? Binato yung bahay nila. So, sa galit na rin mga tao. Hopefully, sana maging maayos itong pag-iimbestiga at may mapanagot po talaga. Kasi yan talaga pong inaabangan ng mga Pilipinong gusto po talaga ng totoong pagbabago. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit mga kasama.